Good day, sir. So I am Angelo Sipal Palatok from BCSCPE 31 from Polytechnic University of the Philippines, Santa Maria Campus. So from the topic number 1, there's a 3 story na magkakarelate and tungkol sa anti-wiretapping law. And this was entitled Wiretapping or Ambush Interview. So puro tungkol po to sa mga interview actually. And then yung first interview po is that tungkol po kay Ombudsman Martires at kay Director Mangahas ng PCIJ. So, ang nangyari po dito is that hindi po alam ni Ombudsman na nire-records ni Director ng PCIJ po yung pag-uusap po ng dalawang tao. So, unauthorized po yung nangyari. So, sinasabi niya po dito na naglabag po ng anti-wiretapping law si Director Mangahas sa part po na yon. And then, depensa naman po ni Director Mangahas is that nangyari daw po yung conversation sa public place. So, it's a matter of public interest daw po. But then, ang nangyari po dito is pag-uusap pa rin daw po yun ng dalawang tao at hindi po pag-uusap ng speaker sa public, sa mga tao sa paligid nila. So, it's still considered daw po na anti-wiretapping daw po yung ginawa po ni Director Mangahas po. And then for the second story ng topic number 1 is Aguirre and Ontiveros come to court. So, Paras in September filed a complaint at the Office of Ombudsman accusing Hontiveros of violating the anti-wiretapping law by using a device camera to secretly record a private communication between certain Kong Jing and Secretary Vitaliano Aguirre, consisting of the exchange of text message between the two, without being authorized by both parties who were in communication with each other. So, si Miss Hontiveros daw po is that nirecord po via camera yung pag-uusap po ni Senator Aguirre and Congressman Jing nang hindi po nagpapaalam sa both parties po na yun. So basta lang po na yung binidyohan or pinicturean po yung mga text messages po between dun sa dalawa. And then, nag-file po ng kaso ng anti-wiretapping daw kay Hontiveros dahil po doon. And then, next is, so yung pangatlong story naman po dun sa topic number 1 is that yung tungkol naman po sa isa pang journalist na si Journalist Cecilia Cheche Lazaro, who was charged in 2010 with supposedly wiretapping her private conversation with an official of the Government Service Insurance System or GSIS. So, si Valenciana po yung official po na yon. And then, inamin naman po ni Valencerinas na the own court testimony admitted she had been informed and was aware that Lazaro was recording this conversation. So, alam po nung official ni Miss Valencerina na naka-record po yung pag-uusap nila. So, kinonsider po ng court na hindi po paglabag sa anti-wiretapping law dahil nagpaalam po si Miss Cheche Lazaro. Kaya po, hindi po naging illegal po yung ginawa niya since nagpaalam po siya. Ayun po. So, para naman po sa topic number 2 which is entitled Video and Audio Recording in Mobile Phone. So, dito naman po sa article na to is that kinuwento lang po yung mga related po na cases tungkol po sa may anti-wiretapping law. At nabanggit din po ulit dito yung dalawa pong case na napag-aralan po natin last time, which is yung kay Salcedo Ortanes versus Court of Appeals GR number 110662 August 4, 1994. So ito po yung mag-asawang Ortanes na gusto mag-annulment po ng lalaki, and then yung nag-release po siya ng cassette tape po na nandun naka-record yung pag-uusap po ng kanyang misis at ng unidentified person which na winireta po nila, which is hindi naman po sila kasali sa usapan. Nakikonnect lang po sila para marinig po yung pinag-uusapan ng dalawa, which is lumabag sa RA 4200 or anti-wiretapping law. And then ayun po. So ang nangyari po doon is yung na-dismiss po yung hindi po tinanggap yung ebidensya po na yun dahil illegal po yung ginawa. So yun po.
And then yung kay Ramirez versus Court of Appeal, so ito naman po GR number 93833, September 28, 1995. So ito naman po yung kay Miss Ramirez at Miss Garcia, yung dalawang nag-aaway po na si Miss Ramirez po yung na parang binastos po, so nagsampa ng civil case. And then tapos yung meron siyang record na ano po, yung may record po siya ng kung paano po siya binabastos nung kausap niya si Miss Garcia. But then, dahil unauthorized po yung pagkaka-record niya, is that natalo pa rin po siya sa kaso at na-deny po yung ebidensya po niya na yon. So, ayun po tumatako. Tapos ganun din po yung kay Mamba versus Garcia, GR 93833, September 28, 1995. And Office of the Court Administrator versus Floro, GR number RTJ 99-1460 on March 31, 2006. So, dito po nilagay lang po yung mga related cases na magandang example po ng anti-wiretapping law. So, ayun po. So, dito po mas pinakita po talaga na hindi po talaga pwedeng gamitin na ebidensya yung mga unauthorized na pagre-record po using phone or pang video po ng mga pag-uusap po ng mga private conversation. Dahil po ang private conversation is para lang po sa inyong dalawa na nag-uusap unless nabigyan nyo po ng authorization na gamitin po yung ebidensya. And then, so ayun po, kung magre-record man po kayo, make sure po na magpapaalam po kayo, mag-record po kayo, then magpapaalam po kayo na i-record nyo po yon. And then dapat po marinig po sa record na pumayag po yung kausap nyo na i-record yun. So, ayun po, in that way po, hindi po magiging labag yung pagre-record na ginagawa nyo po. Ayan po. Thank you po.